Ganyan na. Okay na ba yan? At ito na ang part 2. Lumipat na po kami ng pwesto kasi nga nadudulas ang tropa. Ayun. So, ngayon naman, syempre part 2 na nga, 'di ba? Si Ma'am Jing naman. Pinagbigyan na lang. Para hindi siya madulas. Sige. Para sa vlog. Sige. So, ikaw naman, Jing, kasi by the way, guys, si Sir Raniel at si Ma'am Jing, both of them are now intermediate teachers here in Auckland, but they have different schools. So, katulad ng sinabi. So, ngayon, ikaw naman, anong pagkakaiba ng school mo sa school ni Raniel? Bukod sa mas maganda. Wow! Mas mataas yung sahod. I love it. Sahod pare-pareho lang kami kasi may salary assessment. So, kahit sang school ka, meron silang over New Zealand. Meron silang salary grade, meron silang step din, parang sa Philippines. Ay, oo. Pero, sa beginning teachers, tama. Pasensya niyo na ho yung ano ko. Hindi ho sa pagtuturo. Kaya man. Dahil sa change ng? Yes. Kasi kami ay, saan na tayo ngayon? Autumn. Yun. Magsimula mo na. So, Ikaw ano naman, pinagkaiba? siya kasi, si Raniel, nag-take ng bus. Okay. Pag going to work. Ikaw, paano mo sinisimulan yung buhay mo? Ako train. Train. Tapos, ang train ay how? Hindi natin natanong magkano ang bus. Mura lang yun. Magkano? 2.68? Round trip na yun? Hindi, isang sakay lang. Sa isang sakay. O ikaw, yung sa'yo? Parang ganun din. Ay, talaga? Parang yung minimum, ma'am eh. Anong oras ka naman umaalis? Maalis ako ng bahay 6:45. Okay, kasi may oras din yung train. Sinasakyan ko kasing train, 7:05. Kala ko sabi sinasakyan kong train, lumilipad. Pero nga, kung sasakay ako sa kasunod doon, which is 7:27, okay lang. Kaya lang, wala. Gusto ko lang yung talagang, payapa pa ba? Marami kang oras. Para tumanga. Oo. Tumambay. Magmuni-muni. Yes. Tama. Tapos, Makikape. Iraosang almusal sa school. na hindi naman talaga dapat sana. Hindi yun ang purpose niya kaya siya maaga. Yung pinipili mo is your... Bonus na lang po yung libreng kape. Hoy, hindi mo sinabi, may libre ka bang kape? Meron din. Ay, meron. At may Milo. Hindi. Tapos, nag-train ka. Gano'n naman katagal? 17 minutes. 17 minutes. Hindi, syempre, definitely, hindi ka malilate doon. Hindi. Kahit mabagal ako maglakad. Ay, okay. Tapos, sila may 5 blocks. Kayo? 4 na blocks. Sige, explain the 4 blocks. Sa amin, nag-i-start yung first block ng 9 o'clock. Wow! Tapos ang aga mo sa school? Tapos ang aga niya sa school? Kasi nga, ang bagay ko maglakad. Kumikending pa. Ikending-kending. Wait lang. Parang baka Ay, kasi naka-heels siya. So, yung lakad ko parang lotus fit. Wait lang. Ito naman eh. Di ba dumadating ka 7:27, 7:30? Tapos, isang oras ka nag-aantay? O may meeting kayo? Monday and Friday lang yung meeting. Ay, okay. Kung walang meeting, edi yun nga. Hanggat di ka nervous ka ang kape. Mag-print ka na mag-print. Ay, okay. Teka lang, di ba sabi mo, 1 hour ka pa nandun? 7:30 ka darating. Tapos 9 o'clock yung start ng... Bakit ba? Gina-judge ko po siya. Bakit? Yung nagbago na ho ako dito. Sa mga nakakilala sa Pinas. Maaga na ho ako ngayon. Kasi nga, lotus fit. Yeah. Lalo mag-araw ng Tuesday. Alam mo yan. Sahod day, Tuesday. Yes. Teka lang. Ito naman, di tinutuloy. Kailan yung staff meeting? Every Monday and Friday. Pag Monday afternoon, pag Friday morning. For how long? It depends. Kung mabilis yung pag-uusapan nyo. So, pag nag-rap. Kailangan ganito. Kung mabilis yung pag-uusapan nyo, edi tapos agad Ay, na. Minsan, tapos na yung meeting, pinoproseso ko pa yung sinabi. Ay, kasi iba yung English dito. Yes, talagang sila, British. Yung akala mo, ang galing mo na mag-English. Harry Potter. Hello. Ayun lang po. Dinadaan ko na lang kung sa quote. Ang hirap.
Hirap. Teka lang. Teka. Mm. So, period 1, yung mga bata ba, are there students na uma-attend ng mas maaga? Or dumarating ng maaga? Hindi. Dumating man sila kasi dalawa yung bell namin sa morning. Okay. 8:30, ibig sabihin, pwede na silang pumasok sa room para iwanan yung bag nila. Pwede pa sila lumabas. Ganon din yung teacher. Okay. Pero pag 8:50, lahat sila, pati Dapat nasa teacher, room na. nandun na. Kasi Tapos may breakfast ba sila? wala. Walang breakfast. Ayun sa amin meron. May breakfast! May breakfast sa amin. Yung teacher, Bakit meron Both kayo? bata and teacher sa kape amin. lang. Okay. O tapos, edi 9 o'clock. Mm-mm. Paano naman yung lesson? Kasi kay Sir Raniel, may sequence na dapat Yun yung math, susundin na. reading, writing. Sa inyo, Kung anong gusto mo. explain Kung mo. gusto mo math ngayon, reading kasunod, writing. Bukas naman, writing naman umaga. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw, saan ka nadadalian? Sa may sequence o sa freestyle? So may sequence, Okay. syempre. Para you set. Pag gumawa ako ng plan, kung maths yung nila, First wag niyo akong i-judge. Maths po talaga yung tawag nila. Yes. Kung maths yung first block nila, yun for the whole week. Ay, okay. Tapos for how long? 70 minutes. Okay. Tapos, may break every period. Every block. After every block, may break na 30 minutes. So, 4 lang yung block namin. Block break, block break, block break. Tapos block na last uwi. 9 to 10, 10. 10 to 11:20. Tama? Basta. Hindi. Pati mo reschedule nyo. Hindi, kasi nga binibilang ko by 70. Binibilang ko by 70 minutes. So, halimbawa, 9 to 10, 10. Tama, Tapos 10, 10 to 11:20. Hindi, yung break muna. Ay, period block. Oo nga pala, iba pala to. Hindi siya katulad nung kay Rani. Ulitin mo. O, basta nagbablock, tas break. Na 70 minutes. Block na 70 minutes, break na 30 minutes. Tapos kumakain yun. Oo, kasi may fruit sila lagi sa sa room. Tapos may lunch na provided. Ano oras ang lunch? May pop quiz para 11:50. Ay, 11. Basta. Sige, pabayaan buhin natin yung numbers. Teka lang. So, pagkatapos na, medyo magulo po yung schedule ng teacher na to. So, sa mga nakakilala po sa kanya, hindi ko po alam kung bakit ganun yung schedule ng pag-share niya. Hindi Siya niya lang yan. siya lang. May sarili din siyang schedule kasi nga freestyle yung teaching. Tapos, ano yung mga subjects mo? Yun din, maths. Tapos yung literacy na reading and writing. Tapos yung last period, either Tereo Maori or yung Maori language. And then, or Akuranga or Fanao Ngatanga. Or depende. May mga kasi, like every Friday, sa first block namin, lahat ng bata, lahat ng teachers, pupunta sila sa hall for, assembly. And then, magpapalaro sila doon for the teachers, for the students. Minsan magkakantahan. Ay, video ko. Siyempre, bet na bet niya yung video ko doon. Hindi naman video, parang Okay. more on concert style, mga ganyan, may nag-hype sa stage. Tapos, paano naman yung, ito, Lavin. Paano naman yung, hindi ko na, may sinabi ka na ako nga, Akuranga, ano yun? Kasi, syempre, kunyari, hindi ko din alam. Yung Akuranga, hindi ko pa kasi natuturo. Kasi nga, kakabigay pa lang kanina nung So, ano yung tinuturo mo before? 5 weeks na po. Pero hindi, no? Kasi sa 5 weeks na yon, yung second week namin, Sige. activities week. Ay. Wala kami sa school. Nag-garden, nag-beach, nag-hiking, teachers and students. For free. Yes. Bakit? Para mag-build ng relationship. Yes. Tama. O tapos? Ayun. Kaya, Kumusta experience? masaya. Shout out sa mga tropa ko dyan. Janice, Jo, ano pa? Jean. Jean. O, 4 na yun eh. Janice, Jo, Jean. Jean. Sino yung isa? Ay, ako pala isa. Lutang ako. Isabelita, hindi ka kapamalito. Ay. Talaga. Medyo masisabilita kasi alam nung
Teka lang, Nanonood. naguguluhan pa ako sa'yo eh. Oh. So ngayon lang mayroong additional class, yung Yun lang dalawa. yung Akuranga, pero yung mga naunang weeks, may Tereo Mauri. Sa Tereo Mauri, nahirapan ka ba? Hindi naman, kasi sabay kayo ng bata na matututo eh. Meron ka bang mga parang role model na na tinatanong mo, tama ba yung pagkakasabi ko? Meron. Kaya lang, syempre, ikaw as a teacher, you do your research. Huwag ka ding Assume na baka tama yun yung Yes, sinasabi. kasi yan ang pinakamahirap na mangyari sa ating mga teacher, yung makapagturo tayo ng mali. Oo, tama, totoo. Mm. Ikaw ay year 8 teacher. Yes. Ikaw ay year 7. Seven. May pagkakaiba ba ang year 7 sa year 8? Meron ba? Parang wala naman. Kasi yung curriculum dito, Mm-mm. same, parang wala ma'am, kasi yung curriculum dito parang same lang ang year 7, year 8. So, parang may madadagdag lang na topics. Kasi nung tinignan ko yung overviews ng aming school, same lang yung bawat per term, pero may nadagdag lang na parang learning intentions like that. Ikaw, ano ang bag mo sa curriculum? Nag-research ka din ba? Gumagawa. Kasi nga, ikaw ang walang melts dito, mga Ano yun? kadep-ed. Ano Walang yun? most essential. O, hindi ko po alam yung milk. Essential learning competencies. Yun yung mga tuturo mo na sunod-sunod. Walang ganun dito. Paano yung Freestyle. lesson planning? Paano sa lesson planning? Mahirap bang gumawa ng lesson plan habang tinuturuan? Kasi dito, we have what we call mentors. 'Di ba? Just like what Raniel said, yung overseas trained teachers, hindi ka naman isasabak ng school right away. One of the good things here in New Zealand is they will train you properly and they will make sure na you're ready pagka once na pumasok ka sa mga classroom or sa mga bata. Hindi ka harap ng wala kang alam at mapapahiya ka. Tapos lagi nilang tatanong sa'yo yung wins mo, Yeah, ano yung mga Yes. takeaways mo, anong reflections mo. Tsaka even yung students. Okay? Kasi dito talagang, dahil tayo din naman natin first language yung English. Okay. Siyempre hindi ka naman perfect na, lalo pag nag english tayo sa classroom, di ba? Pero in all fairness sa mga estudyante, hindi mo sila makikitaan ng bakas ng judgment sa yes, oo. grammar. Kahit na mali ka ng he or she. Oo. Walang tatawa. Kasi nga walang gender yung pronouns natin sa Filipino eh. Oo. Kaya kapag nag-English tayo, minsan hindi natin ganong ano yung he or she, his and her. In short, ako, ma-share ko lang yun or ma-insert ko. Kasi even in the US, hindi mo kailangang maging perfect sa grammar or sa pag-i-English. What matters is, nade-deliver mo ng tama yung gusto mong sabihin sa mga estudyante. Sa atin kasi medyo nagiging judgmental, lalo na yung mga magagaling, di ba? Sabihin naman, aaminin din natin na hindi naman talaga tayo perfect or hindi tayo magaling, super galing sa English. Pero dito kasi, kahit hindi ka magaling, okay lang. Kasi, ititrain ka naman or you'll get used to it. At isa pang kakaiba na nakita ko dito, sa Philippines kasi, ayaw natin yung AI. Okay. Parang sa atin, hindi ka nag-exert ng effort. Ay, Inaasa okay. mo siya sa AI. Pero dito once, nag-seminar ako, ang sabi niya is AI daw yung isang bagay na hindi na natin maaalis sa buhay natin from now on. Kasi daw? Ano daw ang Kasi nandiyan na explanation? siya eh, para siyang technological advancement, di ba? Okay. Di ba yung technology natin pa-advance? Oo. So yung AI, pagaling siya ng pagaling. So hindi mo na siya matatanggal sa buhay. Kaya ang ano nila dito is, hindi yun naman sa ayaw nila, pero i-utilize mo kung paano mo gagamitin. At Paano saka- ka matutulungan. Sa amin naman siguro more on, hindi siya ganun ina-advise, pero ang AI nga, yun tama, yung utilization. Yes. Pero ako naman, ang sinasabi ko sa mga estudyante ko, kapag gumamit kayo ng AI, make it your own. Halimbawa, Yes. nagtanong ka sa AI kung ano yung dapat na, paano sagutin tong tanong na to, how do you answer this question as a year 11 student, ganun. Sasabihin niya kung paano ano yung tamang sagot, pero ano yung understanding mo. Kumbaga, i-reward mo pa din, di Or ba? i-modify mo. I-modify mo, yes, that's the right term. Pero, ano nangyari dun sa class? Saan na tayo? Dami na naman natin. Ano oras ka umuwi?
Depende. Basta after 3 o'clock, hindi na sila nag-e-expect na nandun ka pa. Okay. So, it's up to you. Kung gusto mong may mga gagawin ka, gusto mong gawin mo sa bahay. Pero ang ano ko lang dito is kasi noon sa DepEd natatandaan ko, 'pag talaga may tatapusin ka, minsan lumalagpas ako ng 5 eh. Sa school. Yes, pero dito hindi puwede. Hindi Ano yung naman sa hindi nangyari? puwede, kailangan mong tawagan yung security na, mag-e-extend ka up to ganitong oras. Kasi once na nag 5 o'clock, automatic na yung mga alarm ng school naka-lock na yun. Ay, Isa-set okay. na. Ano yung mga perks or ano yung mga nakuha nyo nung pumunta kayo sa schools nyo? Maliban sa school keys. Ano pa yung mga, di ba si Raniel may nakuha siyang $100? Stationary. Ano yun? Mga Mga materials. gamit mo sa school and Ikaw MacBook, yon, sa'yo yon. Yeah. Ano yun? Ano yun? MacBook, Ayun, naka-MacBook po ang school nila. MacBook Air, Oo. M2. Oh, And sorry. brand new. Yes. May pa. Backpack. Tama, Yeah. backpack ba? Tama ba ako? Hindi bagpack. Charot lang. Pero may ganun pa sila. Ang daming token. May mga picnic mat. Pati yun kasama? Mm. Bakit kayo binigyan nun? Ewan ko. Trip-trip lang. Unfair Kanila lagi meron, sa'yo. sa amin wala. Walang picnic mat. Ay, parang mas okay tong school na to. Ah. Tapos ilan ang students mo? Si Sir Raniel, 24. 24. 24 din. 24, wala Ako 29 ang estudyante ko, tapos 32 ang pinakamarami ko. Pero ang FANAW class ko or yung advisory class ko, 18 lang. Pero kahit na, ay okay. Mas nakikilala niyo yung students ngayon. Oo, kabisado mo agad lahat yung pangalan. Kasi ikaw konti. Oo. Tsaka hindi sila particular sa pangalan. Pangalan. Ano ibig sabihin nung di sila particular sa pangalan? Halimbawa ako, Nympha Jane. Oo. Dito Jing. Okay. Kung ano yung... Preferred name. Yes. May preferred name sila. Kung halimbawa may name sila na ganito kahaba yung pangalan nila, pwede mo silang At tanungin. makikita mo yung pati sa mga details nila like sa attendance. Na yun Ganun ang talaga preferred name nakalagay. Oo, halimbawa Gabriela. Oo. Gab. Ay, Yun na yun, okay, by oo. short term. Okay. Hindi kaya sa Pilipinas na ano. Particular sa pangalan. Di ba tayo Hindi dapat, ginagamit yung nickname, oo, no? tsaka hindi dapat magkakamali ng spelling. Okay. Pero dito, maluwag sila sa ganung bagay. When it comes to writing naman, pag sa writing ba, sinabi ba ng school na dapat ang mga bata magaling sa spelling? Sa palagay mo? Hindi naman, kasi kung magaling na sila, ano pang silbi natin? Sa amin, nire-required na meron kaming spelling program kasi nga gusto nila, once makatapos sila ng year 8, prepared sila sa writing assessments. Oo. Ganun. Sa inyo? Yun, sa proseso, kailangan mapagaling mo maayos na. sila. Pero di naman na-expect na pagdating sa'yo. Magaling na. Magaling. Paano naman, halimbawa, di ba, sabi niyo, sa reading, anong mga tinuturo sa reading? Nagbabasa ba kayo ng book? Tapos, ina-identify kung anong type ng Yes. book, ganun. Tapos, yung vocabulary ba, kailangan, alam mo yung verb, alam mo yung noun, ganun? Meron silang school journals na talagang amazing. Kasi, Helpful siya sa mga bata. Yung talagang, halimbawa, ikaw na teacher, magagamit mo yung school journals, laging school journals, mga stories. Siguro mako-compare ko siya sa Pilipinas sa mga module. okay. Para siyang module sa Pilipinas nung nagka-pandemic. Ganon na ganon. Pero yung dito, nasa isa siyang parang library. Ay, okay. At talagang Na-utilize talaga ng bawat. yung sistema, pag kukuha ka, ano mo talaga, i-scan mo. Hindi siya yung lista-lista na ano. Talagang mamomonitor mo saan napunta. Oo. Kaya siguro din na ipon nila. Hindi nawala. Okay. Pag sa writing, meron ba kayong mga writing piece na pinipili? Or nandun na din sa curriculum ko ano yung gagamiting writing piece? Wala. Wala sa. So, bahala ka ulit sa buhay mo. Kung halimbawa, di ba may persuasive, may explanatory, may informative, ganyan. Kung mari ganun yung mga ituturo mo, up to you kung anong resources mo. Ay, okay. Para pakita mo sa kanila ano yung itsura nung, let's say, descriptive writing. Oo. Ano yung itsura nun? Oo. Yeah. Paano naman, Jing, when it comes to, yung, di ba, may mga ganun kayo and everything. Mahirap ba mag-check? Paano yung checking? Kasi week 5 ka na ngayon. Week 5 pa lang kayo. Like, paano kayo nag-check?
Nag-check ba kayo ng normal na, eto lahat to i-record? Ganun ba? May Walang, scoring ba? wala may akong grade ba? record na Oo. na-encounter kasi non-graded. Wala namang grade. Oo. Ano ang tawag dito? Letter? Or, Hindi ano ba? pa ako Achieved nakarating dyan sa merit? part na Ay, yun. okay. So, yun ang susunod naming vlog kung paano gumawa ng grading. Pero yung checking pa sa amin, hindi naman per item na kukorek mo. Per item, hindi. Parang, checkan mo para alam lang na Na nakita mo ito yung yung page ginawa na yun. niya. Na ito na rin yung nagawa niya. Kasi, tapos ito pa nga pala, si Sir Raniel, meron silang website. Yeah, may class website kami. Yung sa So- website, ginawa mo yun. So yung sa school namin, each class, kailangan makapag-produce ng class website wherein doon mo ilalagay yung mga links for, Google Sites. Yung mga links para sa mga activities per week, sa bawat learning areas na gagawin ng mga bata. Mahirap ba gumawa ng Google Sites? Madali Or lang talagang marunong ka na mag-Google Sites? Nakapag-try ako mag-Google Sites sa Pinas pero hindi ko naman masyado na-utilize. Ay, okay. So, Eh, dito, train ba kayo? Hindi naman. Talaga? Hindi. So in-expect na ng school na marunong ka mag-Google Nag-ask lang sila kung marunong ka na. kung marunong ka nang mag-Google Site. Pero meron kami nung staff only day na nagturo about sa Google Sites. Kaya Kasi meron kaming mga topics na naka-assign nun. Kami ang bahalang pumili. So, hindi ko pinili yung Google Sites kasi meron na akong idea kung paano gumawa. So, ibig sabihin dahil may Google Site, may Google Classroom. May Google Paano mo Classroom. minomonitor yung mga pinasa ng mga bata? So, sinecheck ko isa-isa sa Google Drive. Okay. Tapos may checklist ka. akong ginagawa. So, Para makita ko lang yung progress nila kung nagpasa sila. Yes. Tapos, kung nagawa ba nila. Para meron akong proof sa kanilang magulang sa Learning Pathway Days. May learning. Na ito yung nagawa ng bata. Kung gusto niyo ako magpaliwanag or kung gusto niyo yung anak niyo magpaliwanag kung bakit ganito yung ano. Para mas safe ako. Tama. Kasi sila, Mas easy sa akin. Sa inyo, gumagamit kayong Google Classroom. Ayun. Okay naman kami. Masaya. Dahil naka 22 minutes na po kami, ititigil na namin to. Sana may natutunan kayo sa video namin. Again, this is Ma'am Jane. Ma'am Jing. Sir Raniel. Wala pa lang ma'am dito. Miss. 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 Ang tawag. Okay. Yung kaya. Faya, yes. Kaya. Bye mga ka-char, mga ka-char.